huling beses na siguro natin makikita itong mapa na ito. Ang location po niyan, modern day, Turkey. So, Turkey. ang church po natin ngayon ay, sinerge ko yung paano siya i-pronounce. So, Laodicea. Laodicea. So, yun. The Lukewarm Church. So, napakaganda ng introduction ni Pastor kanina, no? Meron na tayong overview. So, bago po ang lahat, magsimula po tayo sa pagbigay galang po sa salita ng Diyos. Tumayo po tayo at sabay-sabay po nating bigkasin ng malakas ang salita ng Diyos. Sige po. Revelations 3:14 to 22. To the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. So sa Tagalog po, Pahayag 3:14-22, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin inuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa katabi ko sa aking trono, tulad na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pikit po natin ang ating mga mata. Magbigay po tayo ng honor sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, aming Ama, Lord, marapat lang ikaw ay bigyan namin ng pinakadakilang pagsamba, pinakadakilang pagrespeto, paggalang, Lord God. You are worth it, Lord God, and you deserve all the honor and praises, Panginoon. Ngayong hapon, nasa dulo na kami ng iyong mga liham sa mga simbahan, Panginoon. At, Panginoon, we pray and we claim, Lord God, your anointing sa amin, sa akin na tagapaghayag ng iyong salita at sa mga nakakapagpakinig, Panginoon. Lord, alam po namin na kaya mo ito
inilahad ay dahil kami, Lord God, ay maaaring makita, Lord God, kung ano ang kailangan pa naming baguhin sa aming sarili, Lord God. Dahil malapit na ang iyong pagbalik at gusto mo, Panginoon, sa iyong pagbalik, kami ay maging handa, maging faithful servants, Lord God, na naging faithful kami habang naghihintay sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na magamit namin ito, Lord God, sa aming buhay, Lord God, maging weapon namin ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong grasya sa amin, Lord God. Napakabuti mo. Tunay na mabuti ka sa aming buhay, kahit ano man ang aming pinagdadaanan o nararamdaman, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ikaw ang mabigyan ng kadakilaan sa hapon na ito, Panginoon. Maitaas nawa ang iyong pangalan. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. So, paupo na po tayong lahat. So, last na to. Diba? Last na sa ating series. Gusto nyo ilaw? Wag na. Sige. So, ito po, bago po tayo nag-start, diba? Lagi po tayong inaalam natin yung context or yung history ng lugar na sinulatan ng Panginoon para maintindihan natin kung bakit ganun yung mga sinabi ng Panginoon sa kanilang simbahan. So, ang Laodicea ay founded noong 260 BC at ito ay pinangalan sa kanyang asawa na si Laodice. Ito ay situated at the strategic crossroads of major trade routes. The city flourished with a booming economy. So mapapansin po ninyo yung parang kalsada na yan. Alam naman po natin sinong nakakaalam po regarding sa nangyaring gera. Kaya tumaas yung gasolina. 'Di ba? Kasi yung ruta ng trading, 'di ba, sinara siya ng anong bansa yun, ma? Iran. Sinara siya, 'di ba? Naapektuhan yung prices ng lahat. So, nung time na yon, yan yung daan. Kumbaga, yan yung ruta ng mga supply ng goods, pagkain o anong paman. So, kumbaga, metro siya. So, parang Metro Manila na ganyan na nandun yung center ng kalakalan. So, ang city na ito ay mayaman. So, parang ganyan siya, no? Mukhang AI lang, di ba? Pero parang ganyan siya. So, napakasagana ng economy sa city na yon. So, the city was renowned for its textile and medical industries. So, ang pinakamabenta dito sa lugar nila ay yung mga tela. Kasi, nung time na yon, pagka purple or crimson yung tela, mahal yun. Kasi natural yung mga pangkulay nila. And dito daw, parang high technology na sa kanila yung medical industry dito sa city na to. At yun nga, banking hub din siya kasi nga malago yung ekonomiya. Maeko ba? Maeko? Okay lang. So, the city is known for producing expensive textiles, boasts a prestigious medical school, and attracts visitor for its famous eye salve. So, sikat yung Laodicea na may nabibili dong gamot sa mata. Parang eye mo. Basta dinadayo siya. Yun ba, may mga problema sa mata, yung mga bulag, pumupunta ng Laodicea para dun sa sikat niya na gamot sa mata, thinking na yun yung makakapagaling sa kanilang mga mata. So, dahil napaka-yaman ng lugar na ito, sinong nakakaalala last time yung Philadelphia na lindol? Di ba nalindol yung Philadelphia? Tapos, imbis na tulungan sila ng Roman Empire, tinanggal pa yung grapes nila, di ba? Na imbis na tulungan sila, lalo silang nalugbok. So, ito namang lugar na to, kasi weak yun di ba? Weak yung little power ang description sa Philadelphia. Ito namang Laodicea, in-earthquake din siya. Pero dahil sobrang yaman niya, nag-aalok ng relief or tulong yung Roman Empire, ayaw niyang tanggapin. So si Philadelphia, dahil mahina siyang city, nag-expect siya ng war help from Roman Empire. Ito naman,
dahil sobrang yaman niya, kahit na ino-offeran siya ng disaster relief, ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, kaya namin mag-rebuild on our own. Sabi ng city na to. So, sabi dito sa verse 15, di ba? I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. So, minsan may misconception dito, di ba? Parang, lagi kasi natin naiisip na, on fire ako sa Lord, di ba? Laging gusto hot. So, bakit sabi ng Lord kaya na mas gusto niya na cold ka or hot ka, ayaw niya ng gitna? Ibig sabihin, gusto niya na cold ka sa Kanya kaysa sa nasa gitna ka. So, merong dito, merong historical background yung pagkakasabi na yun ng Panginoon. So, kahit sobrang yaman ng Laodicea, meron siyang problema. Wala siyang source wala siyang tubig. Wala siyang source ng tubig. So, dahil walang source ng tubig sa lugar nila, anong ginagawa pag walang source ng tubig? Kumukuha sa source tapos nagtatayo ng pipes papunta sa source, galing sa source papunta sa kanila. And ang city na ito ay may mga kapitbahay. So kapitbahay isa sa kapitbahay ng city na ito, itong Colossae. So Laodicea have neighboring cities. One is Colossae. Colossae have cool and refreshing water from snow-melt stream from its mountain. So, ang Colossae daw, merong mga mountains na may mga snow, and pag natunaw yung snow, dumadaloy sa stream, at sikat yung Colossae na meron silang fresh drinking water from the mountain. So, kung ibebenta yun ngayon, di ba, parang naka-bottle na, fresh water from Colossae. Ganun siya. Sobrang sikat niya na clean yung water, refreshing yung water, malamig yung water. Kumbaga sa Nara, parang Estrella Falls, di ba? Malamig yung tubig. So, ganito yung kapitbahay nilang Colossae. Meron silang water source, which is cold. Nakaka-benefit sa tao dahil nakakapag-refresh. Di ba? Nagbibigay ng kaginhawaan sa mainit na panahon. Yung isa naman niyang kapitbahay ay Hierapolis. So, yung Hierapolis naman, famous naman siya sa hot spring. So, para naman siyang Santa Lucia or Nara din, may hot spring din, di ba? Alam niyo ba na yung hot spring, di ba? Pag may sakit yung iba, gustong maligo ng hot spring. Kasi, mainit, di ba? Parang gumagaling pa, di ba? Sa Brooks po, nang may malamig, tsaka may mainit, di ba? Kasi, may therapeutical healing yung init ng mga hot spring, tsaka parang yung sa sulfur ba? Basta yung content niya, di ba? Nakakapagpagaling ang mga hot spring. So, yun yung context ng sabi ng Panginoon, sana ganito ka sa mga neighboring city mo, na merong source ng water na malamig na nakakapag-refresh, which is beneficial sa mga tao, at so, mainit naman na beneficial pa rin sa mga tao dahil nakakapagbigay ng kagalingan. Pero ano daw yung Laodicea? Ano daw siya? Lukewarm siya. Sakto lang. So, yan. However, Laodicea lacks a local water supply, which is why they constructed long pipelines to transport water from a distant source. Dahil sobrang miles away yung layo ng source papunta sa kanila, mahaba din yung pipes. And for example, kumuha sila ng source sa hot spring. So, ang hot spring, puno siya ng minerals. Diba? May mga sulfur, may mga calcium, diba? Pero, habang, diba, mainit yun, habang umaandar yung tubig sa mahabang pipelines, lumalamig yung tubig. And, yung tubig na full of minerals, pag lumamig siya, hindi na, di ba, tunaw yung minerals, nagka-calcify siya or bumubuo siya dahil malamig na yung charger. Malamig na yung charger. Di ba? Parang, sino nakakita dito ng thermos na kumapal? Or
kettle, ano yung kettle? Takore na kumapal, yung gilid, tapos may tumutuklap. Mineral yun. Ibig sabihin, yung tubig, full of mineral siya na kagamit kagamit natin, nag-accumulate yung minerals. Nakita niya sa Inidoro daw. Oh, di ba? May calcium yung ihi, di ba? Ibig sabihin, magpa-check up na pag may nag-calcify na doon sa Inidoro. So ito, parang ano to siya, ito talaga yung pipe. Kasi yung mga city na ito, tourist spot na itong 7 city na to ngayon sa Turkey. Pwede nyo siyang puntahan pag may pamasahe kayo. Pwede nyo siyang i-tour, di ba? God willing, makatour tayo doon. Yun yung tour natin sa church. Di ba? And ito yung mga remains. So makikita dito sa remain ng pipes na makapal talaga yung mineral deposit doon sa mga pipes. Ibig sabihin, pagdating sa Laodicea, buo-buo na yung minerals and hindi siya masarap inumin. Mabaho siya dahil sa mineral content and dahil dun sa pag-process ng travel niya dun sa source or kung nag-source man sila sa mountain, malamig naman. Pagdating sa kanila, hindi na rin malamig. Kung nag-source sila sa mainit, pagdating sa kanila, lukewarm ulit. And nagbabago yung quality dahil dun sa tinravel. Kasi siguro dahil din sa ginamit nilang pipe, di ba? Or kung anong exposure sa weather na nangyari. Kaya, pagdating sa Laodicea, sabi ng Panginoon, ayoko, para kang tubig mo. Gusto kitang i-spit out sa bibig mo. Kasi hindi ka nakaka-refresh, hindi ka nakakagamot, pangit yung lasa mo. Yun yung history nung, parang yun yung context nung sabi ng Panginoon na yun na I wish you are either hot or cold. So, yan. Ayan. Yan na yung in-explain ko. Rich in mineral deposits, kaya naging unpleasant, nagsosolidify and unpleasant na siya sa panglasa. So, yan. Kaya sinabi ng Panginoon, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So, bakit kaya naikumpara ng Panginoon sila sa tubig nila? Alam nyo, kung napansin niyo sa mga previous letter ng Panginoon, yung ginagamit niyang wording sa mga letter niya, yung makaka-relate yung mga taga doon. 'Di ba? Parang yung sa lugar na uso yung metal works, ang in-example niya, meron siyang bronze feet. 'Di ba? Tapos yung sinabi niya, puro ganun yung example ng Panginoon, gumagamit siya ng mga example na makaka-relate yung mga tao doon. So, Jesus compared the Laodicean church to their lukewarm, unpleasant water. So, kumbaga, alam na alam nila yung lasa ng tubig nila, alam na alam nila kung gaano kapangit yung tubig nila, kaya pag sinabi ng Panginoon na katulad kayo ng tubig nyo, ang sakit, di ba? Grabe naman, Lord. Sa tubig talaga namin, parang grabe naman, di ba? Para ma-picture out talaga nila kung gaano sila kalala. So what did the Laodicean church do that caused Jesus to feel such disgust that he compared them to unpleasant water he would spit out of his mouth? Kung mapapansin, napansin nyo, parang siya yung mas malalang review. Parang siya yung pinakamalala sa 7 churches. Sa yun na, idudura kita talaga sa bibig ko, ayaw kita sa bibig ko. So parang, ano ba yung ginawa ng church na to na siya yung pinakahuli, tapos siya pa yung parang ang lala. Kasi, di ba, ano ba yung ginagawa nung Thyatira, ano pa ba yun? Thyatira, Sardis, 3 yun eh. O Pergamum, di ba? Other student agad si David. Di ba? Di ba? Yun, sexual immorality yun. And compromising sa worldly. Pero mas malala yung sinabi ng Panginoon. So ano ba yung kasunod? So ang sabi pala ng kasunod, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. Parang
yung sinabi nila dun sa Roman Emperor. Anong sabi? Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Kahit nanilindol kami, naguho yung mga structure namin, kaya namin. They are so self-sufficient and confident sila sa yaman nila, confident sila sa kakayanan nila. I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, even Jesus. So, paalala lang Christians na itong lahat ng 7 churches na ito ay hindi para sa unbelievers. Ito ay para sa mga Christian na. So, anong klaseng Kristiyano sila na natanggap na nila ang Panginoon pero dahil sa kasaganaan nila, hindi na nila kailangan si Lord. So, ito yung dahilan kung bakit sila hinalintulan ng Panginoon sa kanilang tubig. Ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo alam, hindi ninyo nakikita kung ano yung tunay yung kalagayan. You are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Pero akala nila, lahat ng bagay nasa kanila na. Hindi nila nakikita kung gaano sila kawasak, gaano sila kaawa-awa, gaano sila kahirap, gaano sila kabulag, at gaano sila kahubad. Bakit? Tingin ba ninyo, physical yan, yung dinidescribe na yan? Yung wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Physical? No. Spiritual. They are spiritually wretched, they are spiritually pitiful and poor, they are spiritually blind, and they are spiritually naked. So, if Smyrna and Philadelphia, yung mga very good, wala silang rebuke, walang pagalit, walang discipline, wala ring consequence of disobedience. Ano yung Smyrna? Persecuted church. Yung Philadelphia, faithful church. Walang rebuke at walang consequence of disobedience dito. Ang Laodicea naman, meron din siyang entry. Wala siyang commendation. Lahat ng simbahan merong commendation. Kahit yung tatlong compromising church, yung dead, compromising, and corrupt church, may commendation dun sa ano na may commendation? Yung good works, good job, yung pinuri sila ng Panginoon. Pero itong church lang na ito, yung walang praise galing sa ating Panginoon. So, if the church in Smyrna is earthly poor but is heavenly rich, Laodicea church thinks that they are rich but is called wretched, pitiable, poor, blind, and naked by Jesus. This church is so wealthy in earthly riches that they believe they do not need anything, not even Jesus. So sa atin, di ba, karamihan sa atin, we are earthly poor. We are, parang tayo ay, sa paningin ng mga makapundo, tayo ay kulang. Pero, kung makikita nila yung spiritual life natin, we are satisfied. We have joy because meron tayong faith sa Panginoon. So, itong church naman na ito ay kabaligtaran. Napakayaman nila sa makamundong bagay. Pero dahil sa kayamanan nila, hindi na nila piniling kailanganin ang ating Panginoon. So, mababasa natin sa Deuteronomy 8:11. Ito yung time na yung promised land ay ibibigay sa mga Israelites. So, sa promised land, may mga bahay na doon, may mga garden na doon, na hindi kanila. Pupunta na lang sila dahil may ibang nakatira doon, di ba? Pagpunta nila doon, sagana na sila agad. Anong sabi ng Panginoon? But that is the time to be careful. Beware that in your plenty, you do not forget the Lord your God and disobey His commands, regulations, and decrees that I'm giving you today. So, sino nakaranas na dito ng medyo nakaluwag-luwag lang nakalimutan ng magdasal? Ay, sana all nakaluwag-luwag si Dave. Diba? Sino yung parang wala lang tayong problema ng isang linggo, hindi na rin tayo tumawag sa Panginoon?
Hindi lang sa pera eh. Maybe wala tayong problema, wala tayong iniisip. Kumbaga, we are living comfortably, we are busog. Lahat ng pangangailangan natin nandyan. Tapos, biglang magkakaroon tayo ng karamdaman, magkakaroon ng sakit yung kamag-anak natin, or magkakaroon ng conflict within family, bigla nating naalala ang Lord. Na-try na ba natin yan? Na-experience na ba natin yan? Na parang mahabang kasaganaan, tapos biglang may problema, galit pa tayo sa Lord. Parang, Lord, okay na eh, ang saya na ng buhay ko. Tapos binigyan mo ko ng sakit. Tapos, bakit ako inaway ng kapatid ko, inaway ako ng magulang ko, ang saya-saya ko na eh. 1 week na sana akong happy. Panira naman, di ba, ng mood. Panira ng aking happiness, Lord. Bakit mo binigay? Bakit, Lord, inalaw mong sirain yung buhay ko? Minsan, di ba, tayo pa yung nagraran sa Panginoon. Guilty or not guilty? Naintindihan po ba natin? Nare-reflect po ba natin sa buhay natin? Ang sabi ng Panginoon, beware. Ibig sabihin, maging aware ka sa puso mo na baka pag napakasagana mo, napakakomportable mo, kalimutan mo na may Diyos ka. So anong kasunod? Laodicean Christians had become to love the gifts of God more than the one who gave them. Yung kasaganaan ba natin sa earthly things, kanino nang gagaling? Sa Panginoon. Inaalaw ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng komportable, inaalaw ng Panginoon na makakain tayo ng araw-araw, or more than that, inaalaw niya pa yung iba sa atin na talagang sumagana sa buhay. Pero, gifts lang yun. And ang greatest reward natin, ang greatest treasure natin ay yung nagbigay. Minsan kasi yung kaaway, hindi siya nagbibigay sa atin ng pangit, ha? Oy, dito ka sa hell. Hindi ganun. Ang kaaway, tinitwist niya yung goodness ng Panginoon para makalimutan mo yung Panginoon. So, pwede niyang gamitin yung mga regalo ng Panginoon na maging idol mo yun. Pero nakakalimutan mo si Lord. Yung kaaway, gagawa siya ng lahat ng magagandang pamamaraan, lahat ng magagandang pangyayari sa buhay mo, makalimutan mo lang si Lord. Okay na siya doon. So, tayo no, sino dito ang prayer ay laging biyaya para sa sarili, para sa pamilya? Minsan ba nakalimutan na natin ay pagdasal na, Lord, I pray na gusto pa kitang pakilala. I pray na magkaroon ako sa iyo ng personal relationship. Or pag-pray natin, Lord, bigyan mo po ako, which is hindi yun masama. We are instructed by the Lord na humingi sa Kanya. Pero, hindi lang tayo dapat nagfo-focus doon. Dahil person ang ating Panginoon. He is a personal God. He is a loving God and He has feelings. Grabe yung pagmamahal. Hindi lang basta feeling, love. He has love, deep love for us. Even yung buhay niya, yung pinakamalalang sakit, yun yung pinili niya para mag-sacrifice sa ating kaligtasan, para mapakita kung gaano kalalim yung pag-ibig niya. So, minsan, ayaw na natin yun. Ayaw na namin sa, sa parang part na maiisip pa namin yung love ng Lord. Gusto namin yung ibibigay mo sa amin, Lord, di ba? Which is temporary. And yun nga, ito ay ibinigay lang at kailangan nating maalala kung sino ang nagbigay. Amen po ba? So, they do not rely on Jesus anymore. They rely on themselves. So, hindi lang to sa money, hindi lang to sa wealth, physical wealth. Pwede siya sa kahit anong bagay na ginagawa natin na tingin natin kaya natin. Kaya nating i-handle yung situation ng tayo lang. Hindi na natin kailangan si Lord. Or parang pag may financial tayo, yun diba, kadalasan doon tayo guilty, ginagawa natin ng paraan. O ano pa, pagka
Ending conflict, di ba? Parang dahil ay strong ako, matalino ako, kaya ko to. Parang kung pinuutusan ka ng Panginoon gawin ito, hindi ka na nag-rely sa Kanya, nag-rely ka sa sarili mo, di ba? Hindi yun yung gusto ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na hindi natin kayang i-sustain yung sarili natin kahit anong aspeto ng buhay natin. So, if we rely on anything or anyone, pwede rin anyone, nag-rely ka na sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa crush mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Kung naging idol na natin siya na pag nandyan si Papa, alam kong hindi ako maghihirap. Pag nandyan si Mama, di ba? Parang pag nandyan yung asawa ko, kahit wala kaming makain, pag nandyan si Pastor, okay lang, kahit magutom ako. Di ba? Hindi, joke lang. Di ba? If we rely on anything or anyone other than Jesus, tayo ay kawawa, kaawa-awa, mahirap, bulag, at hubad. So, as Christians, no, we are expected na yung ating base ng ating pananampalataya ay kay Jesus Christ. So, reminder, hindi sila unbelievers, sila ay nakatanggap na. Pero, pinili nilang isang tabi si Jesus. Dito ka na, Lord. Okay na ako eh. Happy na ako eh. Diba? Mas mayaman na ako, Lord. Diba? So, the truth is, the Laodicean church is spiritually impoverished. Sila pala yung pinaka-mahirap spiritually. So, Jesus gave them counsel. So, yung, alam naman natin na sa lahat ng letters, merong counsel or advice ng Panginoon or sinasabi niyang solusyon. Kasi hindi lang basta nag-rebuke yung Panginoon, laging merong solution. Kasi laging gusto niyang ma-overcome ng mga churches yung mga nakita niyang kahinaan ng mga simbahan. So, I counsel you to buy from me gold refined in fire so that you become rich and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so you can see. So may tindahan pala si Lord kasi magbayad daw. Ang solusyon pala ay bumili sa Panginoon ng ginto, ng puting damit at ng ointment sa mata. So saan pa nabibili yan? Saan ba yan nabibili? Sa Shopee? Sa Mercury? So, Jesus counsel, come buy from me gold refined by fire. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, dahil nakaka-relate na naman yung taga-Laodicea kasi malaki yung marketplace nila. So, yung marketplace ng Laodicea, isa sa pinakamalaki dahil nga yan yung ruta ng lahat ng mga travel ng goods. So, meron pa silang ginagawa bago makapasok ng marketplace. Kukuha sila ng insenso, tapos parang ito yung pinto. Kukuha sila ng insenso, tapos ilalagay nila dyan. Ibig sabihin niyan, wino-worship mo yung Roman Emperor. So as Christians, mahirap makapunta sa marketplace nang hindi ka nag-compromise. Kasi bago ka makapasok sa marketplace, kailangan mong i-praise pa muna si Roman Emperor. So sabi ng Panginoon, yung mabibili mo sa akin, hindi mo mabibili sa kahit anong earthly marketplace. Sa kahit anong laking mall pa yan, hindi mo yan mabibili sa Shopee or Lazada or TikTok shop, sabi ng Lord. So, ano daw yung bibili natin sa Panginoon? Gold refined by fire so you become rich. So, sa 1 Peter 1:7, ang sabi, ano ang nakakapag-refine ng gold? These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So, ano daw? Ano ang nakakapag-refine? Ang gold ay hinalintulan sa ating faith. So, ano daw? Diba? Para maging 24K yung ginto, iniinit siya, diba? Tinutorch siya. So, hinalintulan yun ng Panginoon sa kung paano i-refine yung gold, which is kailangan ng fire. At ang sabi ng Panginoon, kung ang gold ay spiritual faith natin, ang fire naman dun ay ang
tests and trials. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you so much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So yun yung reason kung bakit minsan parang ang perfect na ng buhay natin. Minsan parang tinatapik tayo ng Panginoon. May mangyayari at mangyayari na maaalala natin si Lord. Akala natin panira si Lord, pero hindi natin alam. Grasya yun ng Panginoon. So, as Christians, no, meron tayong different pananaw sa mga problema. So, fire represents trials, challenges, persecution, and suffering. Katulad ng Smyrna Church, di ba? They are persecuted at yun nga, napaka-very good nila sa letter sa Lord. So, gold represents pure, genuine faith and Christ-like character, ang true richness. So, paano ba, anong nangyayari pag napapagtagumpayan natin yung trial? Nade-develop yung pananampalataya natin sa Lord, nade-develop yung ugali natin, yung character natin. Di ba? Pag may nangyari sa atin, naha-humble down tayo. Ginagawa yun ng Lord dahil para hindi tayo maging stagnant. Para lumago tayo, maging malakas tayo, maging Christ-like yung character natin. So kung ano yung binigay ng Panginoon sa ating trials, kung ano yung pinaka-natamaan sa atin, yun marahil ang gustong ipabago ng Panginoon sa atin. Kung masyado tayong believe sa sarili natin, magkakaroon tayo ng part na parang masasaging yung pride natin, maybe the Lord is teaching you how to humble down yourself. Diba? Naintindihan po ba natin? Nauunawaan po ba natin kung bakit may mga pagsubok sa buhay? Amen. So, what clothes to wear so that you can cover your shameful nakedness? So, sinong familiar sa we are covered by the righteousness of Jesus, di ba? Sabi sa Isaiah 61:10 to 11, I am overwhelmed with joy in the Lord my God, for He has dressed me with the clothing of salvation and draped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dressed for his wedding, or a bride with her jewels. So, ang ginawang sakripisyo ng Panginoon sa atin, para sa atin, yun na yung nakikita ng Diyos Ama na righteousness. Hindi na yung righteousness natin dahil hindi natin kayang maging righteous on our own. We are covered by the righteousness of Jesus Christ because Jesus Christ ay walang blemish, wala siyang kasalanan. He is a perfect sacrifice para sa atin. Pag nakita tayo ng Panginoon, ang nakikita niya si Jesus dahil in-accept natin si Jesus. So yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Dahil nakakahiya ang ating kasalanan, hubad tayo sa Lord, katulad ni Eva at Adan. Nung unang nagkasala sila, anong unang nilang napansin? Hubad sila. Dahil nagkaroon na ng shame. First time nagkaroon ng shame o kahihiyan nung nagkasala sila dahil sa kasalanan, dun din ipinanganak yung shame. And because sa ating kasalanan, minsan diba, parang we hate ourselves and we condemn ourselves, diba? Kasi napakamakasalanan ko, Lord. Parang naranasan, naramdaman natin yun before tayo maging Christians, no? Pero ngayon, diba, after nating tanggapin si Lord, hindi na tayo yung dating tayo na nakakahiya. Hindi dahil deserve natin, hindi dahil perfect tayo, kundi tinanggap natin si Jesus na walang kapintasan at sinuot natin yung righteousness niya. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi natin kayang linisin yung sarili natin. Kaya, kailangan ng perfect sacrifice para ilagay natin sa sarili natin na upon judgment, makikita ng Panginoon si Jesus sa atin at naituturing tayong anak ng Diyos. Amen po ba? And that is the perfect plan of God the Father. So yun talaga yung perfect rescue plan ng Panginoon para sa atin. So, sabi sa Romans 10:11, anyone who believes in Him will never be put to shame.
So shame na dahil sa kasalanan din. Anyone na maniniwala sa Panginoong Hesukristo ay hindi na ulit hihiyain. So, God, yun nga, pag meron tayong righteousness ng Panginoon, ano naman yung gagawin natin? We try to live a righteous life. Diba? Hindi lang tinanggap ko na si Lord tapos ganito pa rin yung gagawin ko, yung dating bisyo ko, yung dating kasalanan ko, yung dating immorality ko. Hindi. When we accept Christ, we believe that we are a new creation. And if you are a new creation, hindi mo na gagawin yung mga ayaw ng Panginoon. So, yun, di ba? By wearing the righteousness ng Panginoon, we try to do to live a righteous life. So, pangatlo, self to put on your eyes. So, in example na naman to ng Panginoon dahil makakarelate na naman ang mga taga-Laodicea dahil nga may sikat na ointment doon sa city nila na di ko alam kung anong brand kung ano nila or anong tawag doon sa ointment nila. Pero sabi ng Panginoon, ito yung tunay na gamot sa mga mata ninyo. Hindi yung sikat na ointment sa city ninyo. So, sabi sa Ephesians 4:18, their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against them. So, dahil pinipili natin yung makasalanang buhay, napupuno tayo ng kadiliman. And ano ba pag bulag ba? Ano nakikita ng bulag? Madilim, di ba? So, sabi sa Matthew 9:35-38, Jesus traveled through, ito yung panahon na nag-travel si Jesus sa mga towns at villages sa area na yun, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And He healed every kind of disease and illnesses. When He saw the crowds, He had compassion on them. Nung nakita ng Panginoon yung mga tao, nakaramdam siya ng compassion sa kanila dahil nakita nila kung gaano sila ka-confused, ka-helpless, at walang shepherd. So, putting the salve of Jesus sa ating mga mata, nakikita natin kung ano yung point of view ng Panginoon. Nakikita natin yung kapwa natin, kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Halimbawa, may kaaway tayo. Si Dave, kaaway si Noel, di ba? Gusto niyang bugbugin si Noel. Kaso, nag-put siya ng eyes out ni Jesus. Nakita ni Dave ngayon na, ay, mahal pala ni Lord si Noel. Ayaw pala ni Lord na saktan ko si Noel. Di ba? So, we start to see how God sees things or people. Di ba? Minsan, akala natin dahil unbeliever sila, iba yung tingin natin sa kanila. Pero, ang sabi ng Panginoon, nung nakita niya yung crowd na helpless, nagkaroon siya nakaramdam siya ng compassion. Ano pa? Makikita natin yung point of view natin sa trials, di ba? Kung wala tayong paningin na katulad ng Panginoon, ang makikita natin sa trials is undeserved natin yung paghihirap na yun or pinagtitripan tayo ng Panginoon, di ba? Hindi natin kasi nare-realize kung ano yung nakikita ng Lord. Maybe the Lord is allowing this pain kasi pag napagtagumpayan mo ito, makakarating ka doon sa plano niyang the best for you. And we firmly believe that God is good and God wants the best for us. Hindi sa plano na gusto natin. Kasi gusto natin, straight line, walang hirap, tapos Lord, perfect na ako. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, yung trials and testing sa buhay ninyo, kasama yan sa journey ninyo para lalong maging Christ-like until He return. Or until tawagin na niya tayo. Naintindihan po ba natin? Amen. So, ano yung una? Yung gold, yung faith natin na natetest ng fire, which is trials, yung robe of righteousness ng Panginoon para tayo ay mamuhay in righteousness, at yung ointment sa mata para makita natin
yung mga bagay o pangyayari sa buhay natin sa paningin ng Panginoon. So, the offer of Jesus cannot be bought in any marketplace. The best things in life only comes from Jesus Christ. So, basahin nga natin ang malakas. The best only comes from Jesus Christ. Yes. And minsan, hindi natin yan matanggap or parang, bakit, Lord? Bakit ikaw, di ba? Pero, as Christians, alam natin na ang Panginoong Hesukristo ang binigay ng Panginoon para sa ating kaligtasan at ikabubuti. Di ba? So, sabi, dito, ito na. Ito na, exciting na ba? Ay, bakit na yan? Ay, charot. So, Revelations 3:4 sa Revelations 3:19. Sige nga, basahin natin ang sabay-sabay. Those who I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Sino dito yung napagalitan tapos akala niya hindi na siya mahal? Yes, kanina lang. Kanina lang. Sino dito yung pinalo o dinisiplina, kinamuhian niya na yung magulang niya? Di ako napamalo. Say daw, Sorry. say. Sino dito yung nagkaroon ng problema, ayaw na sa Lord, galit na sa Lord, sinisi si Lord? Ay, wala dito. So ang sabi, those whom I love, I rebuke and discipline. So even yung palo at disiplina ng Panginoon ay out of His love sa atin. Kasi kung hindi tayo mahal ng Panginoon, hahayaan niya na lang tayo. Hahayaan niya na lang tayo. Saan ba yung ending ng makasalanan? Sa hell. Sa eternal na paghihirap sa hell. Diba? Pero, napansin po ba natin, yung mga churches na to, laging may rebuke. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, kasi kadalasan hindi natin makita sa sarili natin kasi nga bulag tayo. So, kailangan sabihin ng Panginoon sa atin. So, paano natin yun nalalaman ngayon? Through reading the Bible or pwedeng gagamit si Lord ng tao sa buhay natin na nakaayon din, ang correction nakaayon sa Word of God. So, maaaring si pastor, ay, sino na pagalitan yung pastor, taas kamay. Yay! Yes, diba? So, as long as na yung sinasabi ni pastor ay para mapalapit kayo sa Panginoon, ibig sabihin, concerned siya sa kaligtasan ninyo. Concerned siya sa buhay niyo. Kasi kung hindi concerned si pastor, hahayaan niya kayo. Bahala kayo dyan. Diba? Pero, pag ang kaibigan mo ay sinasabihan ka ng mga bagay na kailangan mong baguhin, hindi ka sinusugarcoat, ibig sabihin, tunay siyang kaibigan. Tunay siyang may pakialam sa atin. Diba? Yung harsh friends, minsan sila pa yung real friends, diba? And katulad nating mga mananampalataya, ayun, we are called to correct one another, pero with love pa rin, hindi for condemn, pero para mapabuti ang bawat isa. So even the chastening of God is out of His love for us. So ano ba yung pronunciation? Chastening? 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 Yun. Chastening. So, ang ibig sabihin niyan, yung discipline, correction, and rebuke. Masarap po bang madisiplina? Masarap po masakit? Depende. Masakit, madisiplina. Depende po. So, depende. So, sabi ng Panginoon, yung mga bagay na nangyayari sa atin na minsan nasasaktan tayo is out of His love to call us back. Anak, nakakalimutan mo na ako. Anak, mapapasama ka kung itutuloy mo pa yan. Amen. So, Hebrews 12:6, for the Lord disciplines, joke lang, ano pala. Pala to. Hebrews 12:6, for the Lord disciplines those He loves
And He punishes each one He accepts as a child. So as we accept Jesus as our Lord and Savior, asahan natin na itatama tayo ng Panginoon. Masasaktan tayo sa salita niya because His Word is a double-edged sword na magpipir sa puso natin para alam natin yung mali natin na Lord, dito ako nasaktan, ibig sabihin dito pala yung kailangan kong i-correct. Diba? So, as a child, katulad ng mga earthly parents natin, pag pinapalo tayo or pinapagalitan, ibig sabihin may pakialam pa sila sa'yo. So, lalo ba si Lord, diba? He is our perfect Father. So, sabi pa sa Hebrews 12:11, ito na yung tanong ko kanina. Enjoyable ba ang discipline? No discipline is enjoyable while it is happening. Sino nag-i-enjoy dito habang pinapalo, pinapagalitan, pinaparusahan? Ano yan? Masokist. Habang nangyayari yung pagtatama, masakit. Pero, afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So, merong pangako ang Panginoon, di ba? Masakit, itama, pero after nun, merong ipinangako peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. May benepisyo yon sa ating sarili. We become disciplined, we become strong in the faith. Hindi na tayo madaling matumba ng problema, ma-discourage, malungkot, ma-depress. Di ba? Amen? Amen po ba? Amen. So, walang disiplina ang enjoyable, pero katulad ng halimbawa, anak namin ni Pastor, ayaw ni Luella na dinidisiplina siya ng ni Pastor. Pero, paglaki ni Luella, marirealize niya na, ay, buti na lang pala dinisiplina ako ng papa ko. Kasi, hindi ako napariwara. Hindi ako sunod sa gusto ko kasi kung sumunod pala ako sa gusto ko, napahamak na ako. So, sabi pa sa Proverbs 3:11-12, my child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. Huwag daw i-reject at huwag magtampo. Joke lang. For the Lord corrects those who loves, just as a father corrects a child in whom He delights. So, pag-ibig yan ng Panginoon sa atin. Even the chastening of God is out of His love for us. So, it may be through earthly hardships, word and conviction. So, maaaring daw na kahirapan dito sa mundo, maaaring ma-rebuke tayo sa salita niya or sa conviction na nararamdaman natin, or maaaring hayaan ng Panginoon na magkaroon ng consequence yung ginawa mong kasalanan. So, alam mo ng mali at alam mong may consequence at hinayaan nyo ng Panginoon para magising ka, madala ka. So, example ng story sa Bible, no? Hindi na tayo mag-example sa Bible na. So, si King David, so alam ba natin na si King David, yung great king ng Israel ay nag-commit ng adultery and murder. Bakit? Sino yung babae na nag-commit siya ng adultery? Si Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa, parang pinunong sundalo ng kawan ni David. Pero, nung merong gera, si David hindi siya sumama. Tapos, nagpunta siya sa roof deck niya. Nakita niyang naliligo si Bathsheba. Tapos, tinawag niya. Tapos, inasawa niya. Pero alam niya na yung asawa ni Bathsheba nandun sa gera. Tao niya. So, para pagtakpan yung kasalanan ginawa niya,
in-order niya na ilagay sa frontline yung asawa ni Bathsheba para mamatay. So, namatay nga. So, nag-commit siya ng adultery, nag-commit pa siya ng murder. So, God disciplined him by allowing severe family tragedies and unrest in his kingdom. So, namatayan siya, di ba, namatayan siya ng anak. And na-realize ni David yung loving correction sa kanya ng Panginoon at ultimately, nag-repent siya. So, pag ni-reveal ng Panginoon yung nagawa nating kasalanan, aminin natin, no? Aminin natin na, Lord, hindi naman natin yun mapapagtakpan kasi nakikita ni Lord ang lahat. So, aminin natin. And, gustuhin nating magbago. So, yun yung real repentance, yung pagbabago natin sa sarili natin. So, hindi lang emosyon ang repentance, kundi pag-accept ng ating kamalian at pagbabago ng puso. So, example pa, si Jonah. So, God disciplined Jonah's disobedience by sending a great storm and having a giant fish swallow him. Diba? Sino nakakaalam ng story ni Jonah? Jonah, diba? Kasi ayaw ni si Jonah isang prophet, pero sabi niya, prophet lang ako ng Israelites, hindi ako prophet ng mga Gentiles, diba? Ng ibang lahi. Ayaw niya kasi maligtas yung lahi na yun dahil pasasama yung lahi na yun. So, dito yung turo ng Lord, dun siya nag-travel sa kabila. So, ano nangyari? Binagyo siya sa barko, tapos kinain pa siya ng giant fish. Tapos, dahil sa nangyari sa kanya, napilitan na siyang mag-submit o sumunod sa utos ng Panginoon. So, gagawa, at ang ano doon is, nung sinunod niya na si Lord, nag-repent yung mga tao sa pinuntahan niya. Ibig sabihin, may plano si Lord doon sa nation na yun. And minsan, nagre-resist tayo kasi akala natin, alam natin, mas magaling pa tayo kay Lord. Kaya tayo, nire-redirect ng Lord. Kasi minsan hindi tayo naniniwala na may best plan siya. Kasi nga, pag tinignan mo, bakit ganyan, Lord, diba? Parang hindi yan tama. Nagmamarunong tayo minsan, no? Kung ano yung ikabubuti. Pero yun, gagamit ang Panginoon ng mga earthly problems, gagamit siya ng conviction or sa word, pagbasa natin, nasaktan tayo, or gagamit siya ng mga consequence sa ginawa natin mali. So ano bang consequence? Isip na lang kayo ng kasalanan na may consequence, tapos nangyari nga yung consequence. So, halimbawa, babaero ka, tapos nag-acquire ka ng sakit dahil sa pagiging babaero mo. So parang yun, di ba? Yung na-acquire mong consequence doon, directly dahil doon sa disobedience mo or sa kasalanan. Parang ganun. So sabi na dito, sa 20 na tayo, malapit na tayo matapos. So here I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So, itong verse na to, no, hindi para sa mga unbelievers na, kasi minsan, di ba, akala natin, para siya sa unbelievers, na, si Lord naganak sa heart natin, pero, ito nga ay para sa mga Christian na. So, ibig sabihin, it refers his desire that the Church of Laodicea accept him again. Diba? Or baka hindi talaga nila tunay na na-accept ang Panginoon. So, the Church of Laodicea has closed their doors. They have become proud in their luxury, and Jesus has been forgotten by them outside. He has become a stranger in the hearts of the entire congregation. So, ibig sabihin, dati si Lord nasa puso nila, pero nung nagkaroon na sila ng karangyaan, kaya na nila yung sarili nila, unti-unti nilang pinalabas si Lord sa puso nila. Pero ang sabi ng Lord, nandito ako, kumakatok ako sa puso ninyo. So, because they rely on themselves, on their own righteousness, and their spiritual fullness is evident. But what is worse is that they are unaware of their miserable condition. So, bulag na sila. Hindi nila alam kung gaano na sila kalala. So, ibig sabihin daw doon,
ini-invite ng Panginoon dito sa halimbawa sa church natin, lahat tayo ay kumakatok ang Lord sa atin na magkaroon ng deep relationship pa sa Kanya. Kung wala pa man tayong relationship or developing yung relationship, nagsasabi yung Panginoon na, anak, I desire being intimate with you, having a relationship talaga as Diyos at anak, di ba? Paano ba magkaroon ng relationship? Di ba? Ibig sabihin may communication. Di ba? May love. We do things because mahal natin si Lord, which is yun yung nawala, di ba, sa unang church, which is Ephesus. Di ba? We do things because mahal natin ang Panginoon at magkakaroon lang tayo ng pagmamahal na yun kung meron tayong intimate relationship sa Lord. At yung sinabi dito ng Panginoon na I will come in and eat with that person. Dati, hindi basta-basta nakakakain ng sabay-sabay. Ang mga nakakasabay mo lang kumain ay yung mga taong malapit sa'yo. Or meron kang intimate, or meron kang relationship, close mo yung tao. So, sabi ng Lord, nandito ako, kumakatok ako at willing akong mag-dine sa'yo. Ibig sabihin, I am willing to have a deep and intimate relationship sa iyo. So, however, even though He wants the church as a whole to open their door to Him, it is still an invitation to each individual to make the decision. So, kahit kumakatok yung Panginoon sa puso natin, nasa sa atin pa rin yung decision kung buksan mo, papasukin. Oo, di ba? Or, magti-tiktok na lang sila yan, di ba? Hindi totoo. Kahit na ang Lord, hindi niya pinupwersa kasi nga meron tayong option, binigyan niya tayo ng sariling will. Di ba? We have the power to decide kung i-accept or hindi si Lord. So, Jesus is knocking on your heart. Will you let Him in? Baka dire-remind tayo ng Lord na, anak, naisaktabi mo ako. Parang nandito na ako sa labas ng puso mo, dapat nasa loob ako, di ba? So, muling nagre-remind yung Panginoon na baka naiisang tabi mo na ako kasi nandyan lahat ng kailangan mo. So, will you let Jesus back into your life again? Amen. So, maybe you are resisting Him. Ayaw mo kasi siguro ayaw mo nung thought na mahirap mag-obey. Diba? Minsan yun yung, ayaw ko mag-born again, ang hirap, ang daming bawal. Diba? Minsan ganun yung mindset, diba? So, maybe you are resisting Him. Maybe you are thinking you are okay on your own. Okay naman ako, kaya ko naman, diba? Maybe you are being comfortable without Him. O mas okay, Lord, na ano tayo na, hindi tayo magkakilala, di ba? So, yun, paalala siya sa atin na, kinakaya ko ba yung araw-araw na wala si Lord? Kasi definitely matatapos yan. Yung akala mo kaya mo, may katapusan yan, hindi mo talaga kaya. Hindi mo kaya nang wala ang Panginoon dahil siya ang source natin ng buhay. So, akala lang natin ngayon masaya, akala lang natin ngayon nag-i-enjoy. Pero ano nga yung sabi dun sa share ko na mas masarap yung, mas okay yung sakit na nararamdaman ko ngayon, pero papunta ako sa'yo kaysa sa sarap at saya na mangyayari, pero palayo naman ako sa'yo. So, yun. So, malapit na tayo matapos. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. So, if Jesus is for us and we are for Jesus, ang victory ni Jesus ay victory rin natin. Amen? Amen. So, dapat ba tayong maging masaya if Jesus is victorious? Yes. Amen? Dahil Jesus is for us. So, mapapansin natin, no, sa mga letters na ito, nawawala minsan yung rebuke, nawawala minsan yung commendation, pero hindi nawawala yung promise ng Panginoon sa tatanggap ng mensahe niya. I will give the right to sit with me on my throne,
just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. So, balikan natin dun sa start. Ini-skip natin tong start. So, ang start is to the angel of the church in Laodicea. These are the faithful words of the Amen. So, before lahat ng mga letter ng Panginoon, merong description sino si Lord doon. So, sabi niya, siya daw ang Amen, the faithful and true witness and the ruler of God's creation. Sabi sa 2 Corinthians 1 to 20, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with the surrounding yes, and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for His glory. So lahat ng pinangako ng Panginoon ay matutupad through Jesus. And lahat naman ng ating yes o pag-pray sa Panginoon ay mapupunta sa God the Father through Jesus pa din. Amen? Amen. Amen. So lahat ng promises ng ating Panginoong Diyos ay ma-fulfill in Jesus Christ. So tapos na natin, no? Palakpakan natin. Yay! So review na lang. Thank you, Lord. Diba? Woo! Thank you, Lord. So ngayon, i-review naman natin, no? Kasi naniniwala ba tayo na sa pitong ito may nasa pool tayo or nakita natin yung sarili natin? Amen. Amen. Totoo. Ibig sabihin, effective yung Word of God sa buhay natin kung tinamaan tayo. Kabahan tayo pag walang naramdaman or di tayo na-convict. Pero nagatawa si Dave. Charot. Diba? Joke lang yun. Pero yun nga, inalaw to ng Panginoon na ngayong modern day. Kasi ang letters na ito ay written sa angels of the church or messengers of the church. Sa modern day, it may be leader or pastor. So yung letter na to naka-address. Halimbawa, church ng Smyrna to ay Smyrna, diba? Kunwari, ang pastor niya, si Pastor Jemuel. So, yung letter na yon, to Pastor Jemuel, ito yung nakita ko sa church mo. Ito yung very good sa church mo. However, some of you may nagko-compromise. Some of you nag-work na lang pero walang love. Ganito itong letter na to. Yung mga letter na ito. Ito ay address sa leaders ng mga churches. And yun nga, kung ano yung nakikita ng Panginoon na nangyayari sa mga simbahan na ito. So, review. Ephesus, the loveless church, they are commended for their hard work, perseverance, at hindi sila nagtotolerate ng evil or hindi sila nagtotolerate ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nawala ang una nilang pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Gumagawa sila ng kabutihan ng utos ng Panginoon pero para na silang robot. Loveless labor na yung ginagawa nila. They are obeying dahil nakasanayan na nila. And sinasabi ng Panginoon na, uy, alalahanin mo kung paano ka nagsimula. Nagsimula ka kasi minahal mo ako nung simula. Ipagpatuloy mo yun, alalahanin mo kung gaano mo ako kamahal. Baka kasi sa sobrang hirap ng ministry, sa sobrang hirap sumunod sa Lord, yung pagmamahal natin parang na-discourage, di ba? Paunti hanggang gumagalaw ka na lang dahil automatic na, halimbawa kay pastor, automatic na sa kanya magsimba, automatic na sa kanya mag-preach, pero nawala na pala yung love niya doon, di ba? Parang ganun. So, kaya to sinabi ng Panginoon para maalala niya na, oo nga, gumagawa na pala ako dahil nakasanayan ko na lang, nakalimutan ko na yung joy ng paggawa ko dahil mahal pala kita, Lord. Dahil pala napakabuti mo sa akin, natututo na kitang mahalin at dahil doon gagawa ako para sa iyo. So sabi ng Panginoon ay mag-repent or magbago. So ang removal of lampstand. So ang lampstand, lalagyan lang siya ng ilaw. Di ba? Hindi siya yung ilaw mismo. So, hinahalin tulad yung mga simbahan as lampstand. Bakit? Kasi, ang source ng light ay si Jesus. And nagre-reflect yung light ni Jesus sa lampstand natin. Tayo as a lampstand. So, ano ba yung binibigay ng lampstand? Ilaw. Ilaw
sa madilim na mundo. So, ang simbahang ito ay ilaw sa madilim na mundo. We are the light and the salt of the earth. So, anong sabi ng Lord? Pagka pinagpatuloy mo pang gumawa ka ng walang pagmamahal, mawawala yung ilaw mo. Or hindi mo na marereflect ang kabutihan ng Panginoon sa madilim na mundo. Diba? Intindihan po natin. At ito ang pangako ng Panginoon. They will be given the tree of life in paradise to eat. So pangalawa, sa Smyrna, persecuted church, spiritually rich. They are poor, materially they are poor, but they are spiritually rich, and they are enduring persecution. So dahil persecuted sila, marami silang bagay na pinipersecute sila ng Roman government, naghirap sila, pero sabi ng Panginoon, they are spiritually rich, walang rebuke. Ang sabi ng Panginoon, maging faithful ka hanggang kamatayan, wala ring warning. At ang reward ay they will be given the crown of life and they will not be hurt by the second death. So sinasaktan man sila sa mundong ito, pero ang pangako ng Panginoon, hindi ka na masasaktan sa pangalawang kamatayan, which is yung eternal nating destination. So, Pergamum, the compromising church. So, yung Pergamum tsaka yung ano mga kasunod, Thyatira, di ba? Pareha sila actually na compromising. Pero ano yung difference nila? Sabi dito, yung commendation nila, they are holding fast Christ's name, they are not denying their faith, pero nag-entertain sila ng false teaching. Ang kinaibahan nila, yung false teaching na yun ay nasa labas ng church nila. Ibig sabihin, ang tinuturo dito sa church na to ay truth ng Lord, pero pumupunta ka pa, pumupunta sila sa mga temple ng mga ni Zeus, ni Artemis. Kumbaga, alam mo na yung truth, pero lumalabas ka pa, tinatry mo pa, pero kasi may benefit sa kanila yun. Para hindi sila mahirapan sa trabaho nila, para belong sila sa culture, dahil mahirap maging Christian that time. So, ang ginagawa nila, nagko-compromise sila doon sa, ano yung sikat that time, which is worshiping false gods. So, dahil may pakinabang sila doon, nalilid sila sa kasalanan sa sexual immorality and pagsamba sa Diyos. At ganun din, sabi ng Panginoon, magrepent at ang warning war against them with the sword of Christ's mouth, and ang reward, they will be given hidden manna and a white stone with a new name on it. So ito naman yung Thyatira. Pareha silang compromising. Pero ang kinaibahan nito, mas malala siya dahil yung false teaching ay galing mismo sa simbahan. Ibig sabihin, by teacher, by leader, by prophet sa church nila na nagtuturo ng ibang katuruan. Pakulto na, di ba? Alam nila yung truth, pero iba yung tinuturo. So, mas kaya siya corrupt, mas malala siya sa compromising. Kasi, yung compromising dun sa kanina, ano na ngayon, Pergamum, galing sa labas, pero this time yung Thyatira, mismo nasa loob na ng church nila yung false teaching, and they are tolerating it. So, ganun, parehas na naglilid to sexual immorality and pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero yun yung difference nila. So, sabi ng Panginoon, hold fast, keep Christ's work till the end. At ang warning ay severe tribulation to the false teacher and followers. So itong severe tribulation na ito ay nakalagay dyan para magsisi yung prophet si Jezebel. Diba? Ibig sabihin, may habag pa rin yung Panginoon dun sa false prophet kay Jezebel. Sabi niya, magkakasakit ka, magiging bedridden ka, pero para yun magbago ka. Diba? So ang sabi naman sa reward, they will be given the morning star, which is Jesus, and authority over nations. So sa Sardis naman, ano ang nasa Sardis? Sabi, may reputasyon ka na buhay ka, pero ang totoo, patay ka. Maganda ka lang tingnan sa paglabas, mukha kang active, mukha kang makajos, mukha kang righteous, pero yung loob mo, nakikita ko. Hindi yan nakikita ng kapwa mo,
Pero sabi ng Lord, hindi mo ako maluloko. Nakikita ko. Sabi ng Lord, with eyes of fire, di ba? Ibig sabihin, tumatago siya sa intensyon, tunay na intensyon ng human heart. So, ibig sabihin, nakikita ni Lord kung bakit mo ginagawa ng magmukha kang righteous. Ibig sabihin, may iba kang motibo bukod sa bigyan siya ng kaluguran. So, yun ang sabi sa church ito, which is the dead church. So, ibig sabihin, deep inside, that church is still living in sin. Pero pag tinignan mo, mukha silang living a righteous life, pero meron silang hidden sin na pinapractice nila ng patago. So, sabi, wake up and repent, strengthen what remains and is about to die. So, yung sa church na to, kung may konti pang faith, sabi ng Panginoon, may pag-asa pa, yung natitirang tunay na faith sa'yo, na sobrang liit na lang, yan yung palakihin mo. Sabi ng Panginoon, dadating ako katulad ng magnanakaw, baka dumating akong hindi ka handa. So, sabi ng Panginoon, ang promise ay they will be clothed in white garments, at ang pangalan nila ay hindi mabablot out sa libro ng buhay, at ang mga pangalan nila ay i-confess o sasabihin sa Panginoon at sa kanyang mga anghel. So, sabi naman sa Philadelphia, ang faithful church. Ang church na to ay katulad ng Smyrna. So, kung ang Smyrna ay persecuted, ang Philadelphia naman, ang description sa kanya ay little power. So, ibig sabihin, in earthly status and earthly power, ibig sabihin napakababa niya. Kung ano yung powerful sa atin ngayon, di ba? Mga politiko, mga businessman, sila ang hina nila. Parang hindi mo sila mapapansin. Parang nane-neglect sila. Pero ang sabi ng Panginoon, they are patiently enduring. Tinitiis nila yung mga kahirapan na dala dahil nga little power lang sila. Kumbaga, kulang sila sa lakas sa makamundo, status o pamantayan. Pero, ang sabi ng Panginoon, wala silang rebuke, wala silang consequence of sin. Sabi ng Panginoon, hold fast what you have. So, i-maintain mo lang, magtiis. Sabi, di ba, patient endurance. Ibig sabihin, yung pagtitiis mo sa dulo, may reward ako sa iyo. May katapusan yung paghihirap mo. And, ang reward ng Panginoon ay hindi matutumpasan yung in-endure natin para sa Kanya. So, yes, they are, nahihirapan sila, but they are enduring with faith, with hope na, Lord, mahirap pero may hope ako na dadating yung panahon na matatapos to at dadating yung panahon na aanihin ko na yung mga ipinangako mo sa akin. Amen? Diba? So, ang pangako ay they will be made a pillar in the temple of God, inscribed with the names of God and the new Jerusalem and Christ. So ngayon, ito po yung ating topic ngayon, which is Laodicea, the lukewarm church. So ito naman, wala siyang complement. At siya pa ay spiritually blind, bankrupt, naked and lukewarm. Kahit akala niya siya ay mayaman dahil earthly riches ang meron siya. So sabi ng Panginoon, ang counsel sa kanya ay bumili ng gold sa Lord, which is faith na test by trial sa buhay, white garments, yung robe of righteousness ng Panginoon, at yung salve or ointment sa mata na makikita natin ang mga bagay-bagay sa paningin o pananaw ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, be zealous or maging excited or mag-look forward at mag-repent. So, sabi ng Panginoon sa warning niya, you will be spit out of Christ's mouth. At ang promise naman dito ay, they will dine with Christ and will be granted to sit with Christ on His throne. So, naintindihan po ba natin yung pitong church na yun? Ano yung una? Loveless, Ephesus, Smyrna, persecuted, compromising, corrupt, dead, faithful, and lukewarm. So, yung una, loveless labor. Yung pangalawa,
naghihirap pero nagtitiis, mayaman spiritually. Yung pangatlo, nagko-compromise sa ibang katuruan. Yung pang-apat, nagtutolerate ng false teaching within the church. Yung panglima, mukhang buhay pero patay deep inside. Nagpe-pretend na okay pero makasalanan pa rin sa kalooban niya. Yung pang-anim, mahina man siya pero dahil sa pag-i-endure niya, they are called faithful. At itong pang-pito, dahil sagana sila sa makamundong bagay, isinantabi nila ang Panginoon. Hindi na nila kailangan ng Panginoon, kaya sila lukewarm. So, real life, maano natin sa sarili natin, reflect natin sa sarili natin. And yun nga, ang word ng Lord ay offensive talaga sa kasalanan. Dahil ang sin at word ng Panginoon talagang magka-clash yan. So, if we are offended by the word of God, dapat tayong mag-yield. Kumbaga, dapat talagang baguhin natin yung sarili natin. And huwag tayong maging offended na i-isolate natin yung sarili natin or i-resist natin yung pagtatama ng Panginoon. So, huli na to. So, ito yung 7 description naman sa Panginoon. Last na to. So, makinig na tayo dahil, yun na, last na nga. So, ang description ng Panginoon sa Ephesus ay the one who holds the 7 star, who walks among the 7 golden lampstands. So, anong sabi? Yung stars, siya yung pastors or messengers. Ibig sabihin, hawak ng Panginoon yung mga leader ng simbahan. Ibig sabihin, si Lord yung nagbibigay sa kanila ng lakas, ng strength, kung paano i-lead yung church. And ang sabi, who walks among the 7 golden lampstands. Ang golden lampstands ay mga simbahan. So, ang Panginoon pala ay lumalakad kasama natin. So, hindi lang tayo basta ministry or gumagawa tayo ng righteousness, kasama natin yung Panginoon sa bawat ginagawa natin para sa Kanya. So, kasama natin si Lord ngayon. Amen. Diba? So, ang description niya naman sa pangalawang church ay siya ang una at ang huli. Siya ang namatay, who died and came to life. So, ang pinapakita dito is yung pag-overcome ng Panginoon sa kamatayan at yung pagiging victorious niya. So, na-overcome ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. So, has the sharp two-edged sword, which is the Word of God na nagpipierce sa atin, masakit pero para sa ikabubuti natin. Sa pang-apat, eyes like a flame of fire, na yun ganun din, tumatagos sa mga intensyon natin, at feet like a burnished bronze. Ibig sabihin, may authority siya sa mundong ito. Maaaring tayo ay naaapi ng kaaway, pero sabi ng Panginoon, maika-crush na yun sa ilalim ng kanyang mga paa. At sabi niya pa, siya ang Diyos na has the 7 spirits of God, which is the Holy Spirit. And dito makikita naman yung Trinity or God the Father, God the Son, and yung Holy Spirit. And sabi sa pang-anim, siya ang Holy One, ang True One, who has the Key of David. So, anong ibig sabihin? Maaaring sa mundo na to, hindi tayo pinapapasok sa mga lugar, pinagsasarahan tayo ng mga pinto dahil persecuted tayo, dahil naniniwala tayo kay Jesus. Hindi natin, ngayon may mga batas na bawal nang i-proclaim yung katotohanan, makukulong ka na, pero sabi ng Panginoon, ako yung may hawak ng susig ni David, na sa Jerusalem, sa bagong Jerusalem, sa bagong heaven, sa bagong earth na gagawin niya, ako yung may hawak nun, or ako yung ruler nun, and doon sa lugar na yon, walang pinto na magsasara sa iyo. At hindi ka napapalabasin. Kung pinapalabas man tayo sa mundong ito, sabi ng Panginoon, sa pinangako niya, tahanan natin sa eternal life,
hindi na tayo mapapalabas at hindi tayo mapapagsarahan ng pinto sa mga mukha natin. So, sabi naman sa panghuli, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. Siya daw ang amen o ang katuparan ng lahat ng pangako ni Hesus Kristo ng Panginoong Diyos at siya ang faithful and true witness ng Panginoong Diyos at the beginning of God's creation. So, so, si Jesus daw ang revelation ng Panginoon sa atin. So, kung ano yung nakikita natin, si Jesus ang nakikita natin, nakikita na rin natin ang Panginoon. So, ganun yun. Dahil they are one. So, yun. So, si Jesus din, sinasabi niya, kasi di ba may mga katuruan na sinasabi na si Jesus ay hindi Diyos. At hindi siya, kumbaga nilikha lang rin siya. Pero sa pagpapakilala niya sa sarili niya, siya ang beginning of God's creation. Not because siya ay nilikha din, pero kundi siya ang originator or siya yung simula nga. Siya yung, kumbaga, alam natin na si Jesus ay Lord. Alam natin na si Jesus ay God. Amen? That is our core belief. Kailangan natin, kailangan iisa yung belief natin. Kasi maaaring may katulad tayong katuruan, pero sa kanila hindi Diyos si Jesus. So that is very vital sa ating belief. Na ang Diyos na lumikha, mahal na mahal tayo, na binigay niya yung sarili niya. At nung binigay niya sarili niya, si Jesus yun. Amen? Amen. So, God is good. All the time. Jesus is Lord. Okay. So, yun, yung paulit-ulit na tema ng Revelation, no? Jesus is presenting Himself as the ultimate conqueror. Or sa mundong ito, mukhang yung mga tagasunod ni Jesus ay mukhang talunan or mukhang nakakape. Pinapaalala ng Diyos, no, na sa dulo, siya yung ultimate conqueror or siya yung panalo. Jesus Christ is the victor. Nasa Kanya ang victory. Diba? So, masaya ba tayo kung magtatagumpay ang Panginoon? Yes, dahil sa Kanyang katagumpayan, kasama tayo doon. So, no matter the challenges or situations in our life, what happens in our culture or in the world, in the end, basahin natin na malakas. Jesus wins. Amen. So, yung revelation is about Jesus being victorious and we are victorious with Jesus. So, basahin natin ang sabay-sabay sa 1 Corinthians 15:57. But thanks Be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. So, yung 7 letters na yun, yes, masakit siya, pero sabi nga ng Lord, di ba, masakit ngayon, pero para yan sa ikabubuti mo. And para yan sa paglakad natin, no? Sa ating victory na makakasama na natin ang Diyos na lumikha at nagmahal sa atin. So, yun yung ultimate goal natin. Amen po ba? Minsan kasi, di ba, ano yung ultimate goal mo? Yung pag tinanong ka ng crush mo. Ultimate goal ko ano? Magka-business, mag-asawa, yumaman, magpapili ko lahat ng gusto ko. Pero as Christians, ano yung ultimate goal natin? Mapalapit yung relasyon kay Lord. Yes, makasama si Lord. Kasi hindi natin minsan alam na yun lang yung kailangan natin. Si Lord lang yung satisfaction natin. Lahat ng hinahanap natin, bakit hindi matigil yung wants natin, yun pala. Kasi si Lord yung kailangan natin, tapos hindi siya yung hinahabol natin. Iba yung hinahabol natin. Amen? Sige po, tinatawagan ko po yung ating music ministry. Kantahin po natin ang Goodness of God.